Dalawang salita para sa araw na ito. 2 words for this Sunday. Ang unang salita ay paniniwala. Narinig natin ang isang karakter sa ating ebanghelyo na si Tomas. Kapag naririnig natin ang pangalan niya, automatic alam na natin ang kasunod na description sa kanya. Thomas the Doubter. Bakit? Dahil siya ay nagduda kung totoo bang nabuhay si Jesus kahit nakita na ng mga disipulo. Kumbaga, ang motto in life ni Thomas ay, to see is to believe. Thomas said, as we have heard in today's gospel, unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe. Totoo nga. Motto in life ni Thomas, to see is to believe. Pero pansin niyo po, hindi lang daliri, kundi yung kamay mismo ang gusto niyang ipasok sa tagiliran ni Jesus. Hindi lang daliri, kamay mismo. Ganon kalaki ang sugat ni Jesus sa tagiliran niya. Pero nung nakita ni Jesus, ano ang iwinika ng Diyos sa kanya? Una, peace be with you. At yung ikalawa, do not be unbelieving, but believe. Maniwala ka. At mga kapatid, ito po ang unang imbitasyon sa atin ng Diyos ngayong araw. Nagdududa ka ba? Napanghihinaan ka na ba sa iyong pananampalataya? Hindi ka na ba-believe sa ating Diyos? Mga kapatid, maniwala ka sa ating Diyos. Huwag magduda, laging ikay maniwala sa Kanya. Unang salita, paniniwala. Ang ikalawang salita ay awa, mercy. Noong April 30, 2000, the Great Pope and Saint John Paul II designated the second Sunday of Easter as Divine Mercy Sunday. Kaya kung titignan ninyo, meron tayong imahe dito ng Divine Mercy. Kaya ngayong araw, tinatawag din na Divine Mercy Sunday. Ito ay ang kagustuhan ng Diyos na ibiniling sa Kanya kay Santa Faustina na magkaroon ng kapistahan upang mapalaganap ang Kanyang awa at habag sa buong sanlibutan. At sa lahat ng maniniwala at magtitiwala sa Kanyang awa, ay ipagkakalob ito sa Kanya. Bakit po nararapat na ipagdiwang natin itong Divine Mercy Sunday? Pansin niyo po, nung muling nabuhay si Jesus, meron pa rin siyang marka sa kanyang mga kamay, sa paa at sa tagiliran. Marka ng sugat nung ipinako siya sa krus. Meron pa rin siyang marka. What is the meaning of this? It also helps us to understand that salvation comes through the wounds of Christ. A wave of mercy is poured out over all humanity. Dahil sa paghihirap at pagkamatay ni Jesus sa krus, tayo ay nakatanggap ng awa ng Diyos sa pagkakasadlak natin sa kasalanan. Maliban sa ganito, ang Diyos pinapaalala niya sa atin ng mga marka, ng mga sugat niya sa katawan, may isang pinakabukod tanging mensahe. At ano yun? True love leaves a mark. True love leaves a mark. Kapag nagmahal ka at nasaktan ka ng lubusan, may markang naiiwan sa puso mo at isipan. Kaya mga kapatid, imbis na itago mo at ikahiya mo ang mga sugat mo dahil sa pag-ibig, ang Diyos sinasabi sa iyo ngayon, true love
leaves a mark. Ang nagmahal at nasaktan sa pagmamahal, may markang iniiwan. Unang salita, paniniwala. At ang ikalawang salita, awa. Paniniwala at awa. Mga kapatid, patuloy po tayong nawang magtiwala sa awa ng Diyos. Ating ipalaganap sa iba ng lubusan. Now in silence we pray. Merciful God, we may always seek to rely your constant help and mercy. For being far from you, we cannot do anything. In forgetting you, we are nothing. Jesus, King of mercy, we trust in you.